Hmm. Now, dito ako bilib na bilib talaga kay Congressman Sandro Marcos. Di ba? Inakusahan siya ni Saldico. Maalala ninyo. Oh. Pero ano ginawa agad ni... Ito yung hinahanap ko kay PBBM eh. Sagot agad. Di ba? Banat agad. No. Sabi niya rito, regardless of position and who you are, no one is above the law. Tama. Given that I have nothing to hide, I hereby submit myself for investigation by the ICI at their earliest convenience. Now, ang mag-iimbestiga po rito ay ang ICI. After ng ICI mag-investigate kung ano yung findings nila, kung may makita sa mga investigation, then they recommend to the ombudsman, 'di ba? For further investigation like yung fact finding. Tapos kung may nakita uli, magpagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. So ganun po yung proseso. So nakita ko kasi may nag-comment diyan. Ang sabi, dapat daw po kayang-kaya ni Sandro din daw na hanggang sa Senate magpa-investigate sa Blue Ribbon. Tingin ko naman hindi naman naatrasan ni Sandro yung Blue Ribbon eh. At ako, I am in favor of Blue Ribbon investigation. Ganon din naman kung may investigation ang mga kongresista at nasangkot yung mga senador, dapat po dumalo sila doon sa House of Representatives investigation vis-a-vis. Dapat ganon. 'Di ba? So, bilang respeto kasi pera ng bayan 'yan eh. Walang ano diyan, walang dapat na sabihin nila na parliamentary courtesy. I don't believe that and I don't respect parliamentary courtesy. Parliamentary courtesy, ito po ay tool for whitewash. 'Di ba? Kasi dapat din unfair naman yung walang posisyon pinatatawag nyo kasi hindi kongresista, kasi hindi senador. Dapat ipatawag nyo rin. Dapat dumalo din. Walang parliamentary kasi magagalit lang po ang taong bayan kapag gaganyan ng argumento. Diba? Kailangan padaluhin. Ako tingin ko hindi naatrasan. Sinakson lang kasi ang masyadong in respect to ganyan-ganyan. Hindi, padaluhin. So, diba? Dapat si Boji D, si speaker, dapat ganun din. Padaluhin niya yung mga miyembro ng House sa Senado. Walang ganong excuse. Kahit nasabihin na, sige, dumalo kayo doon dahil kayo ay nasasangkot. If you guys have nothing to hide, at ako naman wala naman akong kinukup-kup dito, wala akong kinakampihan, di ba? Punta kayo doon, linisin nyo yung pangalan nyo, sagutin nyo yung allegation. It is your constitutional right and your duty as well na maprotektahan ng pera ng bayan, karapatan nyo rin na makompronta personally yung accuser ninyo, then go ahead. Dapat ganon. Di ba? Kaya kudos kay Sandro. Kaya lang natawa ko na sa isang comment nun dapat daw hanggang Korte Suprema. Kailan pa nag-investigate ang Korte Suprema? Talaga yung mga taga-Batis no? Sabi nga kahit na anong gawin, no, kahit anong mangyaring positibo, ang mangyayari dito, hindi nila tatanggapin. Bakit po? Hindi nila tatanggapin. Kasi nga, ang gusto lang nilang marinig kung ano yung kanilang dati ng pinaniniwalaan. 'Di ba? Parang sa mga Marcos loyalist lang din yan Kapag ka something na tama ba based on facts, 'di ba? Based doon sa batas, pag hindi nyo gustong marinig 'yon, cancel ka. Wag ganon. 'Di ba? Dapat maging issue-based tayo and then yung batas at saka yung facts, dapat doon tayo nakabase. 'Di ba? Yeah, good job rito kay Sandro. Ang inaabangan, tingin ko hindi na maglalabas uli si Saldico na mga katarantaduhan niya. Sabi niya, huling paliwanag na raw niya yung letter na pinadala niya kay PBBM. Alam niyo ba yung sulat na yon na pinadala niya kay PBBM? Wala mo ako interest basahin yun It's just a repetition of everything on the video. Yung sulat na yon, may kulang na naman doon. Hindi ho ba nahanapan ko ng butas yung mga dokumentong nilabas niya? Sino nakakaalala doon? Yung butas na nakita ko. Paki-comment po. Ito naman,
Nakitaan ko na naman po ng butas yung kanyang letter na sinabi niyang binigay niya kay PBBM way back February this year. Bakit? Ano po ang problema doon? Ang problema po doon, you're a congressman. Okay? Congressman ka. Let's put ourselves into Saldico's shoes. Congressman ka. Gagawa ka ng sulat. Padadala mo sa Pangulo ng Pilipinas. Hindi ka ba maglalagay ng receiving copy? Diba? Bakit walang receive copy? Walang tatak na natanggap ng Pangulo yung papel. At kung yan po ay dahil sa may ginawa silang katarantaduhan, kung susundan natin granting for the sake of the argument, may ginawa silang kalokohan ni PBBM, dapat siyang magsiguro na yung kanyang papel na pinadala, di ba? May paper trail, may sulat kang binigay, dapat meron kang kahit na pa-receive man lang. Wala ho siyang ganun eh. Napakadaling gumawa ng ganong mga kopya, mga ganong klaseng papel. Nasabihin mo, sinulatan ko nga siya noon, in-explain ko sa kanya yun, na ganito yung mga problema kasi ganito, kaya ganito yung solusyon na gagawin. Kaya tuloy sabi ng Pangulo, yung abogado niyan, pinuntahan kami dito eh. Pinuntahan kami. Hindi po nangangahulugan si PBBM ang pinuntahan personally lang maaaring yung sino man sa kampo ng Pangulo na ako nga, I was thinking of Department of Justice ang pinuntahan o kung sino ron sa kadikit ng Pangulo, maaaring yung kanyang special assistant, yung SAP, kung sino nakapaligid sa kanya na maaaring may consider natin na covered ng kami ng Pangulo. Pinuntahan kami at sinabi yung trinay na i-blackmail sila. Na huwag ikakansela yung pasaporte ni Saldico or else maglalabas siya ng videos. Alam nyo, another butas ko na naman yan sa kanya. Kung ako ay if I'm Saldico, hindi yun ang hihingiin ko na wag nyo i-cancel ang passport ko. Ang hihingiin ko, hindi ako maglalabas ng anumang video ng atake ko sa'yo. Hindi kita ibubuking. Hindi kita sisiraan. Pero sikapin mong maging state witness ako. Willing akong mag-restitute, early restitution. Yung ayaw ni Marcoleta, para kay Diskaya, ako gagawin ko, wag lang akong makulong. Ikakanta ko lahat. Ituturo ko kung sino-sinong kaaway natin. Di ba? Pero bakit ganon? Kabigat ng kanyang hinihingi, nilapitan ng Pangulo na makapangyarihan, hihingiin niya, wag lang i-cancela ang kanyang passport. That's fucking bullshit. That's bullshit. Di ba? Common sense. Ang daming butas kung tutusin sa mga ginagawa ni Saldico. Hindi nyo na ba naalala kung hindi nyo ba naalala yung butas na nagawa ko? Na nahanap ko doon sa deliveries ni Saldico? Kayo naman, yung barya sa kahon ay sa maleta. 'Di ba may butal yun yung dineliver niyang 56 billion kay PBBM. May butal yun. Way back, if I'm not mistaken, May, naglabas sila ng meron dong nakalista na sa lahat ng deliveries yun lang ang tanging merong 52 pesos yata yun na na barya. Just to compliment the claim na ganitong halaga yung delivery na yan na nabigay sa kanya. Kasi dito ito kinuha. 'Di ba? Gago yung mga yun eh. Ang daming mga butas. Now, gusto ko lang ding i-address para sa kalinawan ng lahat. Yun pong videos na nilalabas ni Saldico na inaatake ng mga kapwa ko BBM vloggers, yan po ay may bearing. Katunayan nga, tumatalab eh. May mga napapaniwala yung videos na yan. I believe that's AI. Naniniwala ako bakit nag-AI ng video si Saldico. Simple lang, maaaring nagparitoke na ng mukha yan. Malay nyo, magkamukha na kami o kaya kayo kamukha na. 'Di ba? Para maitago yung personality niya. Nagpabaklas na ng kanyang fingerprints, nagpasunog na ng daliri.
Wala nang fingerprints yung mama, iba na itsura. Diba? Wag lang siyang ma-detect. Bigla na lang susulpot kung saan dyan na hindi mo akalain siya pala. Posibleng ganon. Ngayon, yan po kasing mga videos na nilabas niya, nakapost sa kanyang sariling verified Facebook account ni Saldico. At wala po siyang denial. Inilalabas niya talaga doon. Siya nagpo-post ng kung ano-ano. Ni minsan, kahit abogado niya, walang denial. Ang sabi lang ng abogado niya, I have no control about the releasing of videos. Hanggang dun lang. Pero hindi po naglabas sila ng official statement na yung denying those videos. Kaya po yun ay valid. Ang ano na lang dyan, kapag ka magsasampa siya ng kaso, para yan ay maging ganap na ebidensya, kinakailangan panumpaan niya yan sa korte. Diba? Kailangan niyang sabihin na, ako po yung nag-post niyan. Bakit ako gumamit ng AI? Diba? Explain niya. And besides, ang AI po, hanggang mukha lang yan. Yung motion picture, gumagalaw ng mga larawan. Tapos yung boses, kokopyahin yung boses ni Saldico. Pero yung nilalaman nito, yung sinasabi nito, ipinifeed niya yun eh. Ipinifeed yan doon. Doon sa AI. Binabasa para pagka na-create na yung video, may kita mo mukhang nagbabasa. Di ba? Pero ganun pa man, may mga nasisira ang kanilang paniniwala sa Pangulo natin. Kaya sinasabi ko, dapat direktang barahinan yun ng Pangulo natin etong mga katarantaduhan na to ni Saldico. Katulad ng ginagawa ni Sandro. Isa-isahin niya yun. Hindi totoo to. Tignan nyo to. Vlogger lang nga ang nakapansin eh. Merong 54 petots. Diba? Attorney, merong 54 petots. Maglalagay ka ng 54 pesos sa maleta para masabi lang na yung dineliver ninyo rito, kompleto. Ano yun? Para i-compliment na wala naman akong nakuha dyan eh. Di ba yung sinasabi nila, wala naman napunta sa akin dyan eh. Nag-deliver lang ako ng pera, dineliver ko lang yan. Dumaan lang sa kamay ko yan. Pero sa Pasig, naknang puta, gatao. Gatao yung mga volt ni Saldico, ang dami eh. Ang tanong, ilan kayang volt ang meron itong si Saldico, di ba? Ang kalokohan nila eh. Ay nako. Alright. Kaya ako, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, wag din yung tingnan if it's AI or not. Pag topic, just make fun of it, pero tingnan natin yung epekto nito. Valid ba to? Diba? Sa korte, kung gagamitin ito without the real Saldico attesting, that's not valid, inadmissible in court. Pero in the public opinion, in the court of public opinion, tragis, nakakaapekto yan. Ngayon, kung marinig ng taong bayan na sinabi ng Pangulo, tinatanggi ko yung mga yan, kesyo ganito. Hindi totoo yan. Ba't kung gagawin yung ganito, ganyan dahilan niya, nako, lalo solid na solid yan. Diba? Hindi makakasira. Kasi yung matagal lang hindi mo sinasagot yung mga akusasyon, yung tao nag-iisip eh. Diba may kasabihan nga, na yung negatibo kapag paulit-ulit na sinasabi, kahit ito'y kasinungalingan, pag paulit-ulit, sa mata at sa isipan ng mga taong nakakakinig at nakakakita nito, ito'y nagmumukhang totoo. Bakit? Walang denial. Kasi hindi po lahat ng bagay ay applicable ang sabihin natin, dalhin natin sa korte, kasuhan natin, hindi ho. Sa court of public opinion, wala pong rules of court, wala pong rules on evidence. Ang naandun po is the impact sa iyo at sa target audience nito. Kaya kinakailangan kapag ikaw ang inaakusahan ng mga hayop na yan, 'di ba? Be a Machiavellian, be a tiger, 'di ba? Sakmalin mo agad, sagutin mo. Ganun ka agad. Kasi yung pagsagot ng Pangulo ron, ba't di ka lang umuwi ng Pilipinas? Ako nga hindi nagtatago eh. 'Di ba? Wala naman kasing reason para magtago ang Pangulo. Pag nagtago siya, automatic si Sara na papalit. 'Di ba? Sagutin ng Pangulo natin. Yun ang gusto kong mangyari. Kagaya ni Sandro, 'di ba? Demo rito, sinagot niya ang rebata lang. Ba't hindi mo
Ano, bakit hindi ba't ICI lang? Dapat Senado, Blue Ribbon. Dapat Supreme Court. Nak ng putya.